Naglabas na ng sabpina ang Senado laban sa mga kontratistang ng ISNAB sa Senate hearing. Kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kabilang dito ang kaibigan at campaign donor ni Senate President Francis Cheese Escudero. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. Bilang tugon sa mosyon ni Senador Bato de la Rosa noong nakaraang linggo, pinirmahan na kanina ni Senate President Cheese Escudero ang mga subpoena para sa 10 kontratista na no-show noong August 19 sa Senado. Kabilang sa padadalan bukas ng napirmahan ng subpoena sina Luisito Tiki ng LRTK Builders Inc., si Zara Discaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Lawrence Lobiano ng Centerways Construction and Development Inc. na unang binanggit ni SP Cheese na donor niya noong 2022 elections. Kasama rin si Edgar Acosta ng High Tone Construction and Development Corporation, Marjorie Samidan na siyang Authorized Managing Officer ng MG Samidan Construction, Romeo Miranda ng AMO Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Pinasisipot din sa Senado sina Maria Roma Angeline Rimando ng St. Anthony Construction Corporation, Aderma Angeli Alcazar ng Sunwest Inc., Yumer Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders Inc. at si Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. Next hearing, they have to come up with a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna. Para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon nito? Ang 5 kontratista na sumipot o kaya ay nagpadala ng kanilang kinatawan ay imbitado pa rin sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Isa sa tatalakayin ay ang issue ng pagpapahiram ng lisensya ng isang kontratista sa ibang walang lisensya mula sa gobyerno para makakuha ng proyekto. Ilan dito sa mga 15 contractors na ito ang nagpahiram ng paulit-ulit ng kanilang lisensya. Kaya nga kumalat ang personalidad nila. Na-cover nila practically all regions of this country. That will be one of the subject matters of the next hearing. Itinakda sa September 1 o sa susunod na Lunes ang ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa tinaguriang Philippines Underwater. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.